Sa video na ito ay pag-aaralan natin kung paano nga ba nagpaparami ang mga halaman o plants. May dalawang paraan sa pagpaparami ng plants, ang sexual reproduction at ang asexual reproduction. Ang pag-aaralan lang natin sa video na ito ay ang sexual reproduction. So, saang parte nga ba ng plant nangyayari ang sexual reproduction? Ito ay nangyayari sa flower o bulaklak nito. Bago natin pag-usapan kung paano ito nangyayari, tingnan muna natin ang mga parte ng bulaklak at ang mga functions nito. Ito ang petal at sepal na siyang responsable sa pagprotekta sa flower bud. Depende sa flower, ang petals ay may iba-ibang kulay at halimuyak o scent para pangingganyo sa mga pollinators gaya ng bees o bubuyog. Ito naman ang receptacle at stem. Sila ang nagkokonekta sa mismong bulaklak sa ibang parte ng halaman. Ito naman ang stamen, ang male o lalaking parte ng bulaklak. Ito ay may dalawang parte, ang anther na gumagawa ng pollen at ang filament na nagsusuporta sa anther. Ito naman ang carpel, ang babaeng parte ng flower. Ito ay may tatlong parte, ang stigma, malagkit na parte kung saan unang lumalapag ang pollen, style, at ovary kung saan makikita ang female gamete o egg cell na nasa loob naman ng ovule. Ang ovule ang gumagawa ng egg cells. Ngayon, ang mga flowers na merong stamen at carpel ay tinatawag na bisexual flowers. Meron namang isa lang sa dalawa ang meron. Kung hindi stamen, ay carpel ang laman nito o vice versa. Ang tawag sa mga flowers na isang gamit lang ang laman ay unisexual flowers. Ang example nito ay ang corn dahil ito ay may female flower at male flower na magkahiwalay. So, ngayong alam na natin ang mga parte ng flower, tingnan na natin ngayon kung paano nga ba nangyayari ang sexual reproduction sa pamamagitan ng pollination. Ang pollination ay ang paglipat ng pollen mula sa anther papunta sa stigma ng bulaklak. Kapag ang pollen ay napunta sa stigma ng bulaklak kung saan ito galing, ang tawag dito ay self-pollination. Kapag naman ang pollen ng isang bulaklak ay napunta sa stigma ng ibang bulaklak, ito ay tinatawag na cross-pollination. Ang pollination ay nangyayari sa tulong ng hangin, tubig, o mga animals. Ngayon, kapag nakalapag na ang pollen sa stigma ng isang bulaklak, tutubo ngayon ang isang tube mula sa pollen grain papunta sa ovary. Pagkatapos, ang male gamete o sperm cells galing sa pollen ay bababa papunta sa ovule. Ang isang gamete o sperm cell ay sasama sa egg cell at magiging zygote. Ang isang gamete naman ay sasama sa central cell at magiging endosperm. Ang proseso na ito ng pagsasama ng male gamete at female gamete ay tinatawag nating fertilization. Pagkatapos, ang zygote na ito ay magiging embryo hanggang sa ang mismong ovule ay magiging seed o buto. Ang endosperm ay ang siyang magbibigay ng nutrients para sa paglaki ng seeds. Sa huli, ang ovary ngayon ay ganap na magiging isang fruit. How cool is that? Amazing, di ba? Ang mga fruits o prutas pala na kinakain natin ay paraan ng mga plants para padamihin nila ang kanilang mga sarili. Cool! In summary, ang sexual reproduction ng mga flowering plants ay nagsisimula sa pollination sa tulong ng tubig, hangin, o mga animals. Pwede itong self-pollination o cross-pollination.
Kapag nakalapag successfully sa stigma ang pollen, bababa ang mga gametes papunta sa ovule sa pamamagitan ng isang tube. Dito na ngayon magsasama ang male gamete at female gamete na magre-resulta sa tinatawag nating zygote. Pagkatapos ay magiging buto naman ang ovule at sa huli ay magiging isang fruit o prutas na nga ang ovary. Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.